Mr. Fred Soliesta, ang Deputy National Statistician mula po sa PhilSys Registry Office ng Philippine Statistics Authority. Magandang hapon, sir. Magandang hapon na Miss Ninia and sa tagapakinig ng PTV4. Alright, sir. Okay na po ba ang ating audio? Naririnig niyo po ako mabuti? Yes, ma'am. Malinaw na. Alright. Kasama po namin ngayon si ASEC Arnel de Mesa mula po sa Department of Agriculture at mamaya siya naman po ang magtatanong sa inyo. Una po sa lahat, kumusta na po ang pamamahagi ng Philippine Identification System ID? Ilan na po ang naipamahagi as of today? Sa registration natin, umabot na tayo ng 85 million and then yung na-deliver na natin na cards na galing sa BSP, yung physical card ay 50 million. And then yung nung nag-start tayo nung ePhilID to supplement the delivery of the physical card, umabot na tayo ng mga 45 million and then may a couple of millions doon sa collaboration ng PSA and the ICT na digital ID. So yung numbers kung i-total natin ito, yung 50 million na galing sa dineliver ng PhilPOS and then yung 45 million ng ePhilID. Kasi noon, yung wala pang physical card, binigyan natin ng ePhilID and eventually naka-receive na rin sila ng physical card. That explains yung mataas na total ng credentials na na-issue na natin. So, majority na talaga yung nakatanggap ng kanilang ID in physical form, in the ePhilID, and then sa digital. So, pero yung registration natin ay 85 million as of the moment. Sir, base po sa inyong assessment at monitoring, may kakulangan pa po ba sa printing ng PhilSys ID? First of all, good afternoon, ASEC Arnel. Yung printing natin sa physical card ay nasa PSP yun. So, tuloy-tuloy naman yung printing natin. Yun lang yung capacity kasi natin to print ay nasa 80,000 per day, no? And when we started the registration in 2021, napakataas ng ating turnout sa registration. Umaabot siya ng 300 to 400,000 per day. So nakaabot tayo ng 53 million registration in 2021 alone. So nagkaroon lang tayo ng bottleneck. Pero it is expected na with the rate na yung printing natin, matapos natin to maybe this year sa 2024. Sir Soliesta, nakakailang percent na po ba tayo ng target natin sa ating printing ng PhilSys ID? So kung yung printing natin is kasi ngayon, yung 50 million kanina na yung na-deliver, and then yung print natin talaga is 54. So majority na tayo sa mga na 60% plus na tayo sa printing ng ating physical card, no? But more importantly, yung mga citizens natin na hindi pa nakatanggap ng physical card, na nakatanggap ng ePhilID ay substantial na rin and almost kung titingnan mo yung numbers, nag-overlap na nga and nagamit na nila sa mga transaction. So, just the same kasi yung sa ePhilID at saka sa PhilID ay pareho lang yung functionality, wala siyang pagkakaiba. Yung format lang yung nagkakaiba. Okay, kamakailan po ay may fake na Facebook post na lumabas tungkol sa 5,000 cash assistance sa sino mang may PhilSys ID. Ano po ang detalye tungkol dito at ano po ang inyong mga hakbang upang mapigilan ang ganitong walang katotohanang balita? So, batid ng PSA yung mga kumakalat na mga post sa social media tungkol sa cash assistance para sa sinumang may PhilID o ePhilID. Pero yung PSA naglabas ng advisory bilang babala sa ating publiko na mag-ingat sila sa mga ganong kumakalat na maling informasyon. So, iwasan ng pag-click kung may mga suspicious link doon at pagbigay ng mga personal na informasyon kapalit ng pera. Maaari itong makita sa PhilSys website sa philsys.gov.ph. So, nais din namin linawin na ang pag-register sa PhilSys kasi ang pagkakaroon ng PhilID o ePhilID ay hindi nangangahulugan na kwalipikado na agad yung sinuman
para makatanggap sila ng cash benefit or assistance mula sa gobyerno tulad ng mga social protection program. So, hinikayat namin yung publiko na i-report sa PSA ang kahit anong impormasyon tungkol sa mga individual o grupo na sangkot sa mga ganitong gawain. So, hindi yan totoo na makakatanggap sila ng cash. Before kasi may na rin yan nag-circulate noon nung massive registration tayo noong 2021 na pag kasi nakakolocate yung land bank noon sa pag-open ng account, na pag-open daw ng account sa land bank ay magkakaroon doon ng pera. So parang ganong modus din yung nangyayari ngayon. So nagbibigay yung babala yung PSA, kami sa aming social media page para babala sa public. Sir Fred, may kaparusahan po ba sa sino mang mahuhuling gumawa ng mga ganitong peking balita tungkol sa pamahalaan? Yes, si Colonel, no, may mga parusa na nakasaad sa ating RA 11055 o yung PhilSys Act sa mga paglabag dito tulad ng pamimeke, paggawa o pagprint at pag-issue ng PhilID na hindi siya authorized, pati na rin yung dito yung hindi pagtanggap ng walang kaukulang dahilan or just sufficient cause sa paggamit ng PhilID o ePhilID. So yung fine dito ay aabot hanggang sa 500,000 pesos, o kung yung nag-deny ng pagtanggap ng ating national ID ay isang government official or employee, pwede magiging dahilan ito ng kaniyang matanggal sa serbisyo. Ano naman po ang mga hakbang ninyo upang hindi din magamit ang PhilSys ID ng mga scammers at manloloko? So kasi it is very obvious na yung national ID natin ay wala siyang signature pero may mga QR codes na feature, lalo na yung sa ePhilID. So dapat i-check yan online to our PhilSys check. Yung namin, yung portal is verified.philsys.gov.ph. So para mapatibay talaga na yung security ng aming ePhilID, kasi sa paper siya printed, pero pag na-check mo siya online, yung QR code na yon, hindi lang yung demographic information yung content niya. May embedded photo pa siya na nagmamatch sa photo na nakaprint doon sa ID. So, yun yung pinasecure talaga na feature ng ePhilID. Pero sa PhilID, yung pag na-scan ang QR code using the verify at philsys.gov.ph, ay makikita mo yung demographic information plus of course yung mga obvious na security ng physical card, na makikita mo siya na yung mga fine prints, yung may mga ghost image, may parang ibang features ng mga gloss design na pag nakita mo siya, madidistinguish mo siya talaga sa fake at saka yung talagang totoong national ID. And yung mga relying parties natin, including yung mga agencies sa private institutions, public companies, ay binibrief namin yan, binibigyan namin ng informasyon kung paano siya pilitasin yung mga fake na ID through the physical features ng PhilID at saka yung security features ng ating ePhilID. Sir Fred, para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, ano po ba yung scopes and limitations sa paggamit natin ng PhilSys ID? Yung scope and limitation ito siya yung mga transaction na nangangailangan ng valid proof of identity and age. So, nais lang linawin siguro ng PSA na yung PhilID o ePhilID ay maaaring gamitin bilang valid proof of identity upang mag-apply para sa mga programa ng pamamahalaan tulad ng social protection programs. Ngunit ang patuloy na qualified ng isang individual bilang beneficiary ng anumang programa ng pamahalaan ay alinsunod pa rin sa patakaran ng ahensya nagpapatupad nito, no? So, magamit natin yung national ID as a valid proof of identity and age, pero kung may mga iba pang requirements na hindi dyan yung informasyon nakalagay sa ating national ID, siyempre yung ahensya na yon ay
maghihingi pa ng mga additional na mga documents. So, sakaling hindi tanggapin yung kanilang PhilID o e-Phil ID sa mga transaction, pwede sila mag-communicate sa ating email na info@philsys.gov.ph o tatawag sila sa aming hotline 1388 para i-report yung mga non-acceptance. Sir, ano naman po ang inyong mga hakbang para masigurado ang acceptance ng PhilSys ID sa mga financial institutions? So sa mga financial institutions, kasama namin dito na nagbabantay yung BSP, no? Kasi all non-acceptance, especially sa mga financial institutions, nire-report namin sa BSP, no, yung mga non-acceptance. In most cases, yung mga non-acceptance na nangyayari, especially sa mga ating mga provincial offices, sometimes medyo hindi lang nakascade ng maayos siguro ng kanilang mga main offices yung acceptance ng ating national ID. And after coordinating with them, the office na concerned ay nalilinawan naman at saka nire-remind yung mga institutions na yun, lalo na yung sa mga probinsya na tinatanggap na yun kasi yung central office nila ay nagbigay na rin ng mga advisory. So also yung Civil Service Commission ay before nag-issue na yan ng mga memorandum together with the DILG sa LGUs naman regarding sa acceptance ng national ID. And in fact, promote namin, sinusulatan namin yung mga institutions, mga ahensya na as much as possible, ilagay sa number 1 talaga na list ng acceptable ID yung ating national ID. Ma-share ko lang niya before coming here, nagkukwentuhan kami ng dalawang staff ko na nabanggit nila na may pagkakataon na yung PhilSys ID nila was not recognized as a valid ID. Siguro makikipag-coordinate ako kay Sir Fred regarding dito sa experience ng mga kasamaan ko sa office. Yes, Asek. If I may share one instance wherein I know, alam nyo yung serbisyo, Bagong Pilipinas serbisyo pera, no, sa mga probinsya, no. So may mga ahensya doon na parang hindi pa malinaw siguro sa kanila yung acceptance ng national ID, ay din-demonstrate namin sa kanila paano siya i-verify, paano siya i-check. So maganda naman at nag-feedback sila na i-cascade nila sa mga kanilang mga branches pa sa region yung pictures ng national ID para at least matanggap na siya kasi ma-exclude yung mga kababayan natin. Yung case na yun kasi parang nag-apply yun para sa mga examination, so kawawa naman yung individual na yun yung vehicle niya para makaangat sa buhay, and then hindi siya na-include dahil hindi na-accept yung kanyang proof of identity and age. Sir, meron po tayong tanong mula kay Tuesday New ng DZBB. Yung ibang may mga e-Phil ID at digital ID ay makakatanggap pa rin po ba ng physical cards? Ang gusto pa rin daw kasi talaga ng publiko ay yung actual na physical ID. Yes, makakatanggap pa rin sila. Makakatanggap pa rin sila ng physical card yung piniprint natin sa PSP. No? So, but yung sabi ko nga, habang hinihintay nila, hindi yun hadlang yung wala silang hawak na physical card. Hindi hadlang yan para ma-enjoy nila yung benefit ng pagka-register sa national ID kasi what is very important is may mga feature tayo na later magamit pa ng ating mga relying parties to check the identity of those registered in the national ID using biometric authentication. So ngayon nga nakipag-ugnayan na kami sa DSWD, may mga test na kami paano ma-verify yung biometrically yung kanilang mga beneficiaries. Okay. Sir, sa mga wala pa rin PhilSys ID, saan po ba pwedeng makakuha nito at gaano katagal ang hintayan bago po nila makuha yung kanilang physical IDs? So para sa ating kababayan na mga hindi pa nagpaparegister, hinihikayat namin kayo na magtungo sa alinman ng registration center na malapit sa inyong lugar and magdala kayo ng mga supporting documents. No? Of course, isa dyan yung mga birth certificate, yung mga other IDs nila na may photo. Kasi pag ginamit mo, for example, passport mo, pag ginamit mo yung mga
yung mga driver's license. So behind that, kasi nung nag-apply sila, may mga birth certificate, pwede nila magamit yun. And as of now, mayroon kami mga 86 registration centers nationwide, not to mention pa yung mga not to include pa yung mga sa malls, and then we are also doing mobile, may PhilSys on Wheels kami para pumupunta doon sa mga areas na malalayo, kasi sometimes yung challenge ng ating citizens, sabi nila hindi makapag-register dahil wala silang pamasahe papuntang poblasyon. So pinupuntahan na namin sila, and nagko-collocate din kami sa mga line agencies natin na may mga frontline services para at least yung mga kanilang mga clients na hindi pa registered sa PhilSys ay ma-register na. So yun yung ko na madali lang yung pagpaparegister ngayon, and pag wala siyang technical issue, yung ePhilID ay maaring ma-release within 10 to 15 minutes. Maraming salamat po sa inyong oras, Fred Soliesta, Deputy National Statistician mula sa PhilSys Registry Office ng Philippine Statistics Authority.